Binawi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangamba ng mga sundalo at pulis na hindi na maipatutupad ng kasalukuyang administrasyon ang ipinangakong pagdoble ng kanilang sahod. Ayon sa Pangulo, layunin ng salary increase na mailayo sa katiwalian ang mga pulis at sundalo para maging tapat sila sa kanilang tungkulin, lalo na't mas pinalakas pa ang kampanya ng pamahalaan laban sa krimen at iligal na droga. Samantala, tiniyak ni Pangulong Duterte sa mga informal settler na walang gagawing demolisyon ng pamahalaan hanggat walang nakahandang relokasyon sa mga pamilyang maapektuhan. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Muling iginit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya matitinag sa mga pagkilos ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga Pilipino. Pinaunahan ni Pangulong Duterte ang dinner fellowship para sa mga batchmate nito sa San Beda Law sa Malacanang. Partikular na nakahalubilo ng Pangulo sa isang hapunan ang Class 71 at Class 72. Dito binigyan din ng Pangulo ang pangunahing focus ng kanyang administrasyon ang pagbuwag sa sindikato ng iligal na droga at puksain ang industriya ng illegal drug, kriminalidad at korupsyon sa bansa. Sabi ko, I will put at stake the presidency, my honor, and my life. Kasi seryoso ako. Talagang seryoso ako dito. Wala akong pakialam. Ang paradigm ko, hindi dito sa Maynila, sa Mindanao. Patayan ka agad. Ay, nalaman ko. Bakit ko papalitan? It is serving the country well. I know that it would put me, siguro, I will retire with the reputation kay Adi Amin. Oh, ganda. Pero itong aking kriminal, hindi naman mapapatay ng isang tao. So, what do you make about these guys cooking inside? I said there would be a reckoning. There were always... Kaya itong ano sabi na, puro matay abogado ito halos. Kasi mayroon tayong death penalty noon. Wala man nangyari. Bakit mo i-revive ang death penalty ngayon? There are two interpretation of the penal or punitive laws over land. It is the positivist, which is that a man could still be... How can you... Or the classical. Ako, classical. Retribution, magbayad kasi ginawa mo. Ano ito, libre ito sa mundong ito? Bayad ka. Pinawi rin ng Pangulo ang pangamba ng mga pulis at sundalo na mapurnada o hindi matuloy ang pangakong doblehin ng kanilang kasalukuyang sahod. Ayon sa Pangulo, layunin kasi nito na mailayo sa katiwalian ng mga pulis at sundalo upang maging tapat sa kanilang tungkulin lalo sa kampanya laban sa krimen at iligal na droga. Kaya the other day, naglabas si Secretary Jok, sabi niya na hindi matuloy yung increases ng sweldo ng mga police pati military. But I just kept quiet. But during the campaign, I really promised the police to double your salary, pati military. Why? I cannot run a country that is corrupt sa police. How will I do it? Corrupt ka. So, sabihin mo, hulihin mo. Wala, mag-huli. Kasali sila sa... Look at... Sabi ko nga, malalim to. Hindi, wala lang kayo manawa. Sabi ko, at that time, I was not at liberty. Ngayon, may immunity ako. So, ang trabaho ko is just to inform the people the right to be heard ang public of what is happening to his country. That's the point there. I am not there to give you a process due or undue. Ang presidente is the chief enforcer of the laws of the land. And he sees to it that the public is informed of the dangers confronting his community. Yan ang trabaho ng mayor, according to the interpretation of me. Wala pa. Muli rin tiniyak ng Pangulo na hindi uubra sa ilalim ng kanyang administrasyon ang basta-basta pag-demolish sa mga illegal settlers. Iginit ni Pangulong Duterte ang nauna na niyang sinabi na bago manumpa na no demolition without relocation. And during my time now, there will be no demolition pag walang relocation. Di papayag. Kasi yung walang mapuntahan,
sirain mo ang bahay, parang aso. Saan pupunta yung mga tao? Where will they find another shelter? But I would be very generous to them. I'd look for money, yung lahat na gusto nating gamitin, we will go for a suitable relocation. And that is why itong mga bagong papasok, we have to build new industries. You have to create an activity, economics or otherwise, para may pupuntahan sila. Sa okasyon, makikitang pumila din ang Pangulo para kumuha ng pagkain. Sa kabila ng pagiging abala, pinuntahan pa nito at kinausap ang mga chef, mga waiter ng palasyo at nakipag-selfie sa kanila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. Our snipers will have to shoot the terrorists without hurting the hostage, employing it once it is clear to engage. Good communication and teamwork between the shooter and the observer are absolutely crucial for the sniper to be able to operate effectively in the battlefield. So this is the training and in combat. Yung ako. Tignan nga po kayo. Okay. Sir, nakakala po kayo din, sir. First Infantry Battalion, 5th Infantry Division, Philippine Army, for having been wounded. Named enlisted personnel earn distinct honor and credit not only for themselves, but also for the armed forces of the Philippines. Technical Sergeant Edwin F. Ramos, 79-4519, Finance Service, Philippine Army. Sir, baba ka muna. Tapos balik ka rin na. Kahit ano, gamitin mo. Hindi ka magkatuman yan kasi 92539, Infantry, Philippine Army. yung ano mo, check ka 100,000. 10,000 ang gasto. Baril mo. Kita mo ito sa nilahan. Private First Class Lorenzo G. Tagwaya, 899120, Infantry, Philippine Army. Maraming tumulasan yan. Ito, tapos ang build up. Yun na ito personal. Ganyan sa akin. Okay? Sir. By Commander Brigadier General de la Vega. Magandang hapon sir. Kusita mo, presidente lang, okay lang. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari dyan na Joseph? Nagpa-flow naman po sir yung
Wala, mag-up lang. Tama ko mo. Support, sir. Support. Yun nga rin sa'yo. Ano na sa'yo? Nahawakan ko rin ang nasang kamay. Sir, lahat kami na Sir President. Ano nga rin sa'yo? Ano nga rin sa'yo? Sir, buwang mag-fiction. Antibiotic naman. 10 minutes. Ay, ulan lang yan. Sabi ng piloto. Ngayon sa'yo. Assalamualaikum.